Kasi kagaya ko nga, in my age, hindi ko akalain na makakapag-Canada pa ako o makakapag-abroad pa ako. Pero dumating yon. Hindi pa naman ganun ka. Good morning mga kababayan. Nandito tayo sa Calgary at with our special guest, no. Nakabakasyon kami ngayon. No, dito kami sa bahay ng kabatchmate ng ating guest na sila Ate Kay at Frederick Bukaya, no. Special ang ating magiging episode ngayon dahil kasama natin si Kuis Bong, no, na ating kabatchmate dati at ang kauna-unahan nating nakasama na sa training. Magkakaroon tayo ng interview, no, kung sa loob ng 2 taon. Actually last year nagkasama na ulit tayo, di ba? No, ngayon taon na to nagkasama ulit kami kasi every year nandito naman kami sa bahay nila Ate Kay at Kuya Eric eh. So ngayon nagkaroon lang kami ng pagkakataon na magkausap at magkamustahan, no, kung kamusta na ba, kung ano na bang balita, di ba? Kasi napakatagal na rin namin alam mo na, minsan nagbi-video call lang kami, doon lang kami nagkakamustahan. Pero itong episode na to, alamin natin kung ano naging journey para makapunta rito sa Canada at kung ano pa yung mga bago siya napunta rito, no? Kasi kung di nyo pa alam, is nag-Saudi rin si Kuis Bong, no? So ayun, standby lang kayo dyan, no? Yes, good morning. Nandito kami nga ngayon sa Calgary, sa bahay ni Frederick at Kay Bukaya. Mag-asawang Frederick at Kay. Salamat, Jay, at good morning dito sa Calgary ngayon. Thank you, Kuis. Kuis Bong, taga saan ka ba sa Pilipinas? Taga San Pedro, Laguna. San Pedro, Laguna. Bago ka magpunta sa Canada, ano bang naging trabaho mo? Marami bago ako nagpunta ng Canada. Pero yung pinakahuli, isang staff sa isang machine shop nung kabatch din namin ni Frederick. Saan? Sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Pilipinas, yun ang naging unang mong trabaho bago nag-Saudi? Yun yung huli, bago ako nag-Saudi. Sa machine shop. Dun sa Laguna? Yes. Laguna din. Bakit mo naisipang mag-ibang bansa? Nung first time prior to Canada, nabanggit mo nga nag-Saudi ako. Bago noon, hindi ko iniisip na ano. Pero syempre, nung nagkapamilya, kailangan ng mas malaking, ang pangangailangan mo kasi lumalaki. So, kailangan mo talaga mas malaking kita. Kaya ako naman din naisipan. Nagkaroon lang naman din ng offer na trabaho. Ginrap ko na. So, bakit Saudi ang una mong napiling bansa? Wala naman akong specific na bansa. Nataon lang na yung kuya ko nung panahon na yon nandoon. At siya yung nakakilala dun sa employer na pinasokan ko. So, anong mga naging buhay mo dun sa Saudi? Nagsimula ako doon bilang stock controller. Pero bago ako lumabas, naging plant manager ako doon. At the same time, nilipat din ako sa isang hotel na pag-aari din ng boss ko na ginawa akong receptionist. So, Kumusta naging first day mo sa Saudi, di ba? Sa first day of work, ano bang trabaho? Di ba syempre, first day mo rin sa parang abroad, di ba? Di mo pa alam yung mga doon kumbaga overwhelmed ka pa. Ano mo ng first day mo? Unang-una nga, first time kong abroad yon. Tapos, Saudi, no? So, ang unang, lang naman doon, ang unang worry mo naman doon yung mga tao eh. Kasi,
mga bali-balita. Pero ganun pa man, may mga Pilipino din naman akong mga nakasama doon. So, yun yung medyo Ayun, hindi ka rin na, ano, no? Okay. Ano naman ang mga mahirap na naranasan mo doon? Yeah. Siyempre, unang-una, iba't ibang lahi din yung makakasama mo doon, hindi lang Pilipino. May Indiano, may Nepal. Mix kayo doon, mix. Oh. Pero ganun pa man, siyempre may iba-iba kayong galing sa iba't ibang bansa, iba-ibang kultura, iba-ibang ugali, iba-ibang relihiyon. So, yun ang medyo mahirap kasi kailangan mo talaga makibagay sa kanilang lahat. Ano ba yun sa tinutuluyan mo, ano? Sama-sama ba kayo doon? Ano ba? May sarili ka ba? pagkakataon na magkakasama kasi sa isang kwarto, pero isang lahi naman, hindi naman mix. Isang lahi lang, pare-pareho kayo Pilipino, pero magkakasama kayo. Pag sa pagkain, magkakaiba kayo? Sa pagkain, hindi ka pwedeng humalo, syempre, sa pagkain nila. Although may pagkakataong sabay-sabay kaming kumakain dahil sa isang handaan, pero sa bahay, sama-sama kami mga Pilipino kumakain. Ilan ba kayo Pilipino? Sa pagkakatanda mo, ilang Pilipino kayo doon? Kung di ako nagkakamali, nasa 6 o 7 kaming mga Pilipino doon. Ano yung simula nung dumating ka doon, andun na sila? Or nung dumating ka doon, tapos paunti-unti silang dumarating? Nandun na yung iba, tapos at the same time, dahil nga na rin sa naging posisyon ko, nakakuha tayo ng ibang Pilipino papunta doon. Doon ka na rin na-promote? Yes. Tama ba? Yes. Kasi nung unang dating mo doon is, ano bang trabaho mo nung unang? Yun nga, stock controller lang. Tapos naging Plant manager na. naging secretary nung boss. Tapos plant yun, manager. ginawa akong plant manager. Grabe pala, no? Yung resume mo, plant manager. Anong, sa pagkakaalala mo, ano ang pinaka masaya mong experience sa Saudi? Sa Saudi, ang masasabing masaya kasi yung pagkakataon na makakasama mo yung mga ibang Pilipino din sa isang gathering, handaan o parties, or yung every weekend na nakakapaglaro tayo ng basketball kasama na yung Pilipino sa iba't ibang kumpanya doon. May culture shock ka ba nung pagdating mo doon? Sa culture Sa Saudi? shock, hindi naman kasi prior to that, naging trabaho ko din sa Pilipinas, may mga nakasama na rin akong ibang lahi. Ano ang pinakamalagang natutunan mo sa pagtatrabaho mo doon sa Saudi? Ang pinakamahalaga, siyempre, matututo ka kung paano mo gagamitin ng tama yung kinikita mo kasi sa mga first time na mag-abroad o parang kakaiba yung diferensya nung sinasahod sa Pilipinas nung iba kumpara doon. So, malaking adjustment yun. Sabi nga na iba, pag lumalaki yung kita, lumalaki din yung gastos. Oo, totoo. Ano bang year ka na pumunta ron? Kung di ako nagkakamali, nagpunta ako ng Saudi ng 2009 up to 2017. Medyo ilang years din yun? 8, I think. Something ganun. 8 At years. ito nga, then umalis ka sa Saudi, no? Paano sa'yo ng desisyon na umalis ng Saudi tapos bumalik ng Pilipinas? Hindi naman ako nagpasya nung na umuwi. Medyo nagkaroon lang kami ng problema ng employer ko. Tsaka nagbabala kasi din akong lumipat ng kumpanya. Kasi may nag-offer na mas malaki. Pero sa kasawiang palad, napauwi tayo. Pero yung expand ng 8 years na yon, ilang beses ka umuwi sa Pilipinas? Usually sa Saudi kasi every 2 years uuwi ka. May time lang na naging 2 beses ang uwi ko gawa nung namatay yung father ko. So yun yung nagpaano sa'yo nung para umuwi ng Pilipinas. Okay. So ito na ngayon, ito naman ang gusto ko, yung kasi medyo kasama na rin ako dito, no? Journey mo papunta ng Canada. Yung papunta ko ng Canada, kasi in comparison nung
nung bago ako mag Middle East, medyo mas marami yung proseso ngayon. Mas marami yung proseso, mas mahigpit siya, mas marami yung documentation. Pero ganun pa man, napagtiyagaan natin. Tsaka medyo mas matagal talaga siya. Oh, bakit? 1 year ba yung sa'yo? Halos 1 year din akong nag-antay from the start ng interview hanggang sa pag-process ng lahat ng dokumento. Bakit sa Saudi dati, nung nag-a-apply ka, wala bang 1 year or ilang months lang ba? Hindi siya umabot ng ganong katagal. Saka siguro dito sa Canada, yung documents mo talagang hinihimay-himay, ano? Maaring ganon. Kasi ang pagkakaalam ko sa pag-process ng doon, na unang binibigyan ng visa ang employer. Tapos pag minakuha na siya na empleyado na pakiramdam niya papasa sa kanya o pasado sa kanya, kukunin niya na kaagad siya. So, ganun lang kabilis nun. Unlike dito, is halos 10 taon, no? Sa akin din, 10 taon din kami pinroseso nun, no? Dito kasi, ang isa sa pinakamahirap, bukod sa, syempre, pagsuri sa'yo nung employer, ganun din yung pagbusisi ng papeles mo ng government. Pero dumako tayo sa no? Paano mo nalaman yung company natin? Sa tulong din nung aking kaibigan nga na naka-batchmate ko rin, si Frederick, kung saan nandun tayo ngayon. Nagkataon na may naghanap ng isang empleyado galing Pilipinas. Tapos, nirepair niya ako. Parang ganun. At swerte naman, nakapasa tayo. Naks. Ano mga naging expectation mo nung sa Canada? Bago ka dumating? Bago pa man ako dumating kasi alam ko na up north nga ang mga destination natin. So, bago pa man natignan ko na yung lugar. So, expected ko na medyo isolated, medyo tahimik. So, mas more ang lungkot. Much more ang lungkot kaysa kumpara sa Saudi kasi doon mas marami kayong Pilipino, saka mas marami kayong pwedeng puntahan. Yun ang mga naging mo, no? At ang tanong ko lang, kinakabahan ka ba nung pupunta ka sa first day mo or nandito ka na sa Canada? First day mo sa Canada, kinabahan ka ba? Ano ba? Hindi naman maalis yun, pero at the same time, excited ka kasi bagong lugar, knowing pa na sa Canada ka pupunta. Di ba? Parang, saka kumbaga, kagaya nga nung nabanggit ko kanina, siyempre, yung pagkakataon para magkaroon ka ng mas malaking pagkakakitaan. So, isa yun sa bagay na magpupush sa'yo para Siyempre. Dumako naman tayo sa sa training days. Ayan, yung training days namin, no? Kasi nung matatanda ko nung sabay-sabay tayo dumating noon, And then nang lumapag tayo sa Vancouver. At una kong nakita si Guys, kasama niya nun si Ronald, yung isa pa naming kabatchmate. Silang dalawang magkasama sa eroplano, no? Tapos lumapag kami sa Vancouver. Tapos una namin silang nakita sa hotel na. Actually, hindi nga namin sila alam na kasama sa isang kumpanya. Oo, kasi nung nandun tayo sa hotel, bigla na lang nakita namin kayo. Tapos nandun kayo sa may reception. Tinatanong nyo yung sa hotel nyo. Oo, kasi wala kaming kwarto. Wala kaming tutulugan. Nandaan ko pa yun. Tapos sa din pala kayo? Sa company rin pala namin kayo. Sa isa. Tapos doon na tayo nagkakwentuhan. Kasi nung dumating kami rito, something na, yata tayo, something 6, mga ganun. 7. Doon sa Vancouver, kasi may mga iba pa na parating Something ganun. Tapos iisa kami ng hotel na pinagbukan ng company. So kaya doon namin sila unang nakilala, no? So, naalala mo pa ba nung sabay tayo nag-training?
Sa training, ang napansin ko lang, di hamak na mas bata yung mga kasama ko. Oo. Uh, Bakit ba dun sa Saudi mayroon ba kayong pagdating mo may training? Sa Saudi, wala naman na akong training. Although, syempre, i-orient ka kung anong gagawin. Pero, ganun pa man, hindi kagaya dito na may introduction talaga ng buong buo. Oo, kasi nung nag-training kami, 2 weeks tayo. Something 2 weeks, no? Mayroon kaming parang training building. Tapos doon kami nagti-training for 2 weeks, no? Anong memorable experience mo nung training natin? Syempre, yung karaoke days. Yung time kung saan dahil alam nung training center na mostly Filipino yung mga nandun at that time at alam na lahat tayo mahilig kumanta. At mahilig ng Pilipino ang kumanta. 'Di ba? Nag-set up sila, nagpa-set up sila ng kainan at Pang goodbye natin yun, oo, nung last day ng training. Last day ng training, di nila alam na ganun pala tayo kasasaya, no? Oo. Yung mga puti na magtatrabaho doon sa training. Pakasaya nun, naalala ko rin yun. May mga nakakatuwa ka bang pangyayari na hindi mo makalimutan? Kung nakakatuwa, marami naman. Pero yung hindi ko makakalimutan, unang-una, makakalimutan. Marami siyang kasi syempre mula sa training, sama-sama tayo sa kumakain sa hotel. Oo. Ito. Kumakain sa almusal, sabay-sabay, sa hapunan, ganun din. Tapos, gumagala tayo. Yung time na gumagala para mamili ng konting thrift store, no? Wala kasi nung dumating tayo. Unti lang gamit siyempre, natin wala pa tayo masyadong budget, tsaka gamit. So, pinaka-banding natin nung pumupunta kami, mga kababayan, sa sa Ukayan. Doon kami titingin kasi medyo limited lang yung mga dala namin. Saka ang pinaka-nakakatuwa pa nun, nung pagpunta namin is may mga mabubuting Pilipino din na nakakilala sa amin, or hindi, nakilala namin sa isang, kasi nag-church yung mga kasama namin dati at nakilala nila yung mga Pilipino sa church, and then pinakilala sila sa amin at binigyan kami ng mga damit, mga gano'n, yung mga kailangan mga namin jacket. kasi na nila na pupunta pala kayo sa North, no? Hindi naman namin kasi expect na ganun ka sa North na pupuntahan ganun namin, no? kalamig. Sa Arctic na kaya sabi nila kailangan nyo ng mga ganito, kailangan nyo ng mga ganyan, ng mga damit, yun, kaya pinagbibigyan nila kami. So maraming salamat sa mga tumulong sa amin nung mga nagsisimula pa lang kami. Maraming salamat po sa inyo. Hindi na po namin kayo iisahin. Sana po kung itong video na to is makakarating sa inyo, taos puso kaming nagpapasalamat po. So, hindi po dahil sa inyo, baka po hindi namin na survivean yung kasi hindi namin expect na ganun pala dun sa pupuntahan namin, no. So maraming salamat po sa inyo. So dumako naman tayo sa ina-expect mo ba na after 2 years natin, kasi 2 years yung contract natin, magkikita-kita ba ulit tayo? Unang-una kasi nga iba-iba tayo ng destination eh. Merong magkasama, pero merong magkakahiwalay. Although kagaya ko, nahiwalay ako sa inyo, pero may kasama naman akong 2 Pilipino pa doon sa lugar na napuntahan ko, na nauna sa akin. Kuis, dumako naman tayo sa buhay mo sa Arctic. Ano ba buhay mo sa Arctic, sa Canada? Nung napunta ka na doon, siyempre, tapos na ng training, pumunta ka na doon. First day mo, ano ba nangyari? Ano ba buhay sa Arctic? Compared kasi sa mga sinasabi nilang Canada, mostly mga destination kasi natin, mga locals yun yung tinatawag nila mga First Nations. First Nation, sinauna. Yung mga locals talaga, mga indigenous people. Yung mga tawagin nila. people. So sa mga hindi po nakakaalam kasi, merong mga nauna pa rito sa Canada na mga kauna-unahang tao na talagang nakatira na dito, no? Bukod pa sa mga naging puti. Hindi yung pagkakalam ko dati, tinatawag silang mga indigenous people. Actually, 3 yun eh. Yung may First Nations, may Inuit, saka yung Métis.
Yung Métis, yung parang mix na ng ano na yun, may puti, saka yung may mix na ng mga indigenous saka Inuits. Ayun. Yun lang. Konting ano lang, trivia lang, no? Saan community ka na-assign? Sa Pangasi, Manitoba. Kung para doon sa kaalaman ng iba, Manitoba, sa Manitoba matatagpuan ng Winnipeg, which is yung pinaka-city, Central City. Tapos up north, nandun ang Pangasi. Yun, pero hindi siya malayo rito, no? Hindi siya ganun kalayo. Dito, malayo. Unang-una, Ilang, ano? may 1 hour time difference ang Pangasi. Ganun na agad. Dito sa, Ganun na agad. sa Calgary. So, alam mo na kaagad na malayo. Ilang oras ang flight mula rito hanggang doon, yung pagkakatanda mo? Halos 1 oras lang, pero dahil nga sa time difference, so most probably parang 2 oras din halos. Wala pa doon yung, kasi nga nasa remote, wala kaming airport doon na malaki. Ang mga plane doon is yung mga Cessna plane, I think, na lumalapag sa Yung maliit? sa lake, yes. Yung maliit na plane. Ayos yun, ah. Ilang pasahero nun? Depende kasi dahil yun lang din yung means ng transportation doon, yun na rin ang nagiging cargo. So, depende sa karga pag pupunta ron, tsaka depende kung ilan yung nakabook. Minsan may mga extra seats, minsan nga may time na ako lang mag-isa sa aeroplano. Oh, exciting no, kasi no, nung, Katabi ko yung piloto. oh, tinan mo, naranasan mo yun, dun sa Saudi, di ba pagka, aeroplano, yung malalaki. Tapos ngayon, yung nandito ka na, yung eroplano mo na papunta dun sa community mo, yung maliit. Ang difference, ang pagkakaiba naman nung sa Saudi kasi ang port of entry ko is nasa Dammam, yung lugar ko na pinuntahan is nasa Al-Khafji. So may 3-hour drive pa Ano? mula doon sa airport. Ganun siya ka, ano? Nung dumating ka ba sa, doon sa community mo, anong klima nun? May snow na ba? O mainit pa? Nung dumating kasi tayo August. Oo. August tayo dumating. So ang winter nun, pa-start pa lang. Wala pa siyang snow pero ramdam mo na kaagad ang diferensya nung lamig. From Saudi na napakainit, tapos pagdating mo rito sa Canada, unang reaction mo nang makita mo ang snow? Of course, mula sa init papunta sa malamig, ibang-iba yung snow. Syempre, para sa Pilipino na hindi naman nakakaranas ng snow, parang nakaka-excite yun. Nandun pa nga yung punto na maglalaro ka talaga dun kahit malamig. Ano ba nag-hit sa inyo ang snow? Anong month? Pagkakatanda mo? I think bare months na siya, hindi ko lang matandaan. Something ganun din sa amin nun, bare months na. Bare months na, pero naglalas siya hanggang March, April, meron pa. Oo, ganun siya katagal, ano? Kasi Ganun katagal. mas matagal ang winter dito Oo. kaysa sa summer, ano? So, eto nga, nasa winter tayo. Kamusta ang first winter mo? First winter kasi masasabi ko na medyo mahirap. Siyempre pagka nagkakaedad tayo, iba yung lamig eh. Pero ganun pa man, kumaga parang lagi kang naka-aircon. Yun lang naman din ang maganda. Parang lagi kang, feeling mo lagi ka nasa aircon. Iba yung lamig, ano? Iba talaga yung Ibang lamig. Wala. As in, pagka umabot dun sa pinakamalamig, medyo kakaiba talaga. Mga tipong lahat na lang pwedeng isusuot mo talaga. Maraming layer kasi yan. Oo. Kung hindi nila na nalalaman is pag nasa winter ka, marami kang layer ng suot. Ano ang pinakamahirap sa pagtira sa Arctic? Yeah, yung winter time kasi ang nabanggit nga natin kanina yung layer. So yun yung mahirap kasi lalabas ka, kailangan mo magbihis ng patong-patong, jacket, boots and everything, gloves. Minsan may mask pa.
Tapos pag uwi mo sa bahay, syempre sa bahay may mga heater. Oo. So Oo, tanggal. sa bahay may mga heater na yun. May mga di ba? heater Siset naman sa mo na bahay. Kasi Oo. ang pinakamalamig mong na temperature sa labas. Hindi ko ma-recall pero nasa negative 30, something like that. Negative 30. Malamig na yun. Masyadong malamig yun. Yung pilik mata mo, magkaka-yelo-yelo na, di ba? Nagmamask ka rin ba? Nagmamas. Pero hindi naman ako masyadong exposed sa labas kasi nga ang work natin nasa office yun. So, pero ang work mo, yung bahay nyo, saka yung work mo, walking distance walking lang. distance lang, di ba? Within 5 minutes, kung mabilis Yun ka ang maglakad, kagandahan nandun doon. na. Meron kasi sa mga ibang community, yung trabaho nila malayo sa staff house nila. Talagang may iba nilalakad. Medyo mahirap lumakad sa yelo. Kasi ang kalaban natin doon pag winter, minsan may blizzard, di ba? Blizzard, tapos yung bukod kasi dun sa lamig na, pag humangin pa, yun ang medyo Tama talaga sa'yo, no? Dadamahin mo, no? Ano ang pinaka na-enjoy mo sa trabaho? Sa trabaho, syempre, yung pakikiharap din sa customer, iba-iba. Yung mga tao kasi yung mga tao sa Pangasi o yung locals o yung IP sa Pangasi, hindi ko alam pero parang yun talaga ang character trait na mahilig sila magpatawa, mahilig silang magkwento, mahilig silang tumawa, parang gano'n. So, sa trabaho, medyo hindi mo masyadong Kasi ang work mo doon, ang position mo is office cashier, admin. Nasa office ka lagi, so talagang engagement talaga sa ano mo, di ba? Most of the time talaga yung interaction pero ganun pa man sa store naman natin, syempre tsaka tayo ng mga Pilipino, hindi naman common nilagay ka dyan ka na lang. So may mga time na wala kang ginagawa, so kailangan ng tao sa kabila, flexible, so adjust ka, tutulong ka rin sa iba. Kamusta ang pakikitungo mo sa community? Sa community, kagaya nga nung, kung hindi ako nagkakamali, hiningian tayo ng testimony. Isa nga sa, napaka-welcome ng mga tao doon. At madali naman silang pakisamahan. Kung kumbaga, hindi nakakaano. Pero siyempre, may mga iba't ibang ugali din talaga ang tao kahit sa lugar. Pero ganun pa man, in general, madali lang magtrabaho sa North. Ano naging adjustment mo sa kanila? Ganun. Sa adjustment, siyempre kung paano ka yung dapat meron kang sense of humor din kasi nga mahilig silang magpatawa, mahilig silang magpatawa o mag-joke. So, dapat marunong. Isa sabi mo pagbate, isa yun sa dapat kumbaga sa kasama rin sa natin sa ng kumpanya na meron tayong 10-foot rule or 10-feet rule, I mean, na kailangan babati ka talaga. Pero yun naman kasi ang ng mga Canadian na dapat, sila, very hospitality sila. Mabati ka talaga, gano'n. So, ito naman, kung ikukumpara mo ang Saudi at Canada, ano ang pinagkaiba? Maliban sa malamig sa mainit, Sa Saudi naman din, may time din naman na malamig. Although walang snow sa lugar ko. Yes, may time din doon na malamig. Hangin, malamig. May time din talagang ganon. Pero in comparison, pag uminit, as in sobrang init naman, may time pa doon na humid na tinatawag. Talagang hindi ka pag gumagalaw, pinapawisan ka na. Dito naman, syempre, ang kaibahan naman dito, yelo talaga. As in, para kang nasa loob ng freezer minsan. Malamig. Pero ganun pa man, kung ako naman din ang tatanungin, parang mas madaling mag-adjust sa lamig kasi dadamit ka lang. So, ganun lang naman. Sa init, iba talaga. Init, medyo mahirap kapag sobra init. Lalo na yung humid. Saan mas mahirap magtrabaho?
Sa hirap ng trabaho, kasi mapa Pilipinas o nasa ibang bansa, pag hindi mo naman gusto yung ginagawa mo, doon papasok yung sinasabi mo parang mahirap kasi hindi ka mentally prepared o pag hindi mo talaga gusto, parati mo sasabihin mahirap. Pero pagka gusto mo yung trabaho, at pangalawa, alam mo kung bakit ka nandoon para magtrabaho. So yun na yung magpapabawas nung hirap na yan. Itutulog na lang yun. Saan mas magandang ang work-life balance para sa'yo? Kung work-life balance, kasi sa Saudi, gagaya na nasabi ko, medyo maraming Pilipino, maraming activity kami, nakakapaglaro, nakakagala. Nakagala kayo? May mga mall ba? Ganun? Yes, may mga mall, nakakapag-drive ako around the city. Compared dito na talagang medyo isolated. Pero ganun pa man, so far, parehas namang okay. Wala bang mall doon sa community mo ngayon? Sa community ko ngayon, walang mall doon. Yung aking pinagtatrabaho ang store lang ang pinaka. Although may ibang maliit na store, pero yun na yung pinaka-mall, yung store namin. Kasi maliit na community lang, no? Oo. Kung di ako nagkakamali, less than 1,000 ang population ng community. Yun lang din makikita mong tao sa bawat araw na pumupunta. Meron ba kayong ibang store na kakompetensya? Kasi meron kaming ganun. Merong ganon na maliit, pero yun nga, meron din. So sa lahat ng mga pagtatrabaho mo sa abroad, saan ka naging masaya bilang isang OFW? Kagaya nga nung nasabi ko kanina, yung enjoyment sa Saudi, iba kasi maraming Pilipino, marami kang pwedeng puntahan, marami kang pwedeng galaan. Dito naman dito sa Canada, yung workplace mo isolated. Pero pag may time naman ng bakasyon, kagaya ngayon na nandito tayo sa Calgary, marami ka rin pwedeng puntahan. Although limited na, kumbaga, yung time mo during vacation lang, tsaka ka makakagala. Pero yung saya naman, kagaya ng sabi ko, it's kung paano mo na lang i-adjust yung sarili mo. Kung nasan ka. Last year, dito ka rin nagbakasyon, di ba? Yes, dito rin ako nagbakasyon last year. Kasama rin tayo, magkakasama kasi tayo. Ang allowed na vacation sa atin is 3 weeks. 3 weeks, yes. Ganun 3 lang weeks. siya, So, hopefully, next year, saan pa tayo? Hopefully next year, hindi ko pa alam kung, kasi gusto ko rin naman makauwi uli ng Pilipinas, kasi 2 taon na rin. Kung papala rin, uuwi tayong Pilipinas. So kung bibigyan ka ng pagkakataon, saan mo pipiliing magtrabaho ulit at bakit? Kung itatanong mo yung sa akin yung Saudi days ko saka dito, not with the of course praktikalan lang, mas pipiliin ko dito kasi di hamak na mas maganda yung kita ko, na which is mas malaki yung naipoprovide ko sa family. Oo naman. No? So, dumako naman tayo sa personal, pero hindi ganun ka-personal, no? Okay. Ano ang pinakamahirap na sakripisyo mo bilang isang OFW? Sa OFW, especially pag ganito na father ka na o may mga anak ka na, Yes. may apo na rin, siyempre yung malayo. Tapos, kasi galing ako sa malaking pamilya, so marami kami magkakapatid, maraming pamangkin, mga apo, mga ganyan. So, yung gathering na yon sa araw-araw, yung parating may mga, lalo na yung mga events like Christmas, birthdays, and everything, mamimiss mo yun kasi... yan mga na-miss mo. Oo, kasi nga wala kang kasama, di ba? So, yun yung isa sa mga sakripisyo talaga. Bakit? Ano ba ang mga na-miss mo sa Pilipinas? Of course, syempre nga, Bukod sa mga gatherings na gano'n, ano ba?
Nandun din ang mga tropa natin. Saka Siyempre, mga batchmate namin. nag-hike ka dati, di ba? Active ka? Yes, nag-hike, Yes. nagbabasketball. Basketball, oh. Sometimes I jog. So yung mga ganung activity, mawawala yon. Tapos syempre, mga pupunta ka ng beach, mag-outing, mga ganun. maganda dun, eh, no? So mawawala talaga lahat yun. Paano mo nilalabanan ng homesickness? Yung homesickness naman kasi nga, gaya lahat naman nakakaranas nun. Pero kung paano ka rin, kasi nasanay din naman ako na, lumaki din naman ako na independent o nasanay na din ako manirahan na hindi kasama yung pamilya. Mag-isa ka lang. Yung mga, so, paano mo ka na lang mag-a-adjust? Na may TV. Ngayon, nung araw, TV lang. Pero ngayon, kahit paano, diba, may internet, may computer, may cellphone, may tablet. So, Unlike sa dati. marami kang pwedeng magawa, paglibangan. Paglibangan. Para, ang naging technique ko lang kasi noon, ang binibilang ko hindi yung taon kung ano. Inaabangan ko lang yung araw na wala akong pasok. Yun lang inaabangan ko. Yung araw na walang pasok, ilang araw na lang baka. Nung nasa Saudi ka, isa pasok tayo. Ano ba yung pasok mo nun? Kasi dito sa atin, may day off tayong 2 araw. Yung sa Saudi ba, ano bang? Sa Saudi, ang pinaka-day off lang doon is yung araw ng Biyernes. Yun yung kasi ang parang araw ng linggo sa lugar ng Saudi, gawa ng mga Muslim. Okay. Ngayon, pero sa araw-araw na pasok, may mga interval kasi meron siyang tinatawag na sala o yung oras ng dasal nila. So, meron tayong mahabang break sa tanghali. Halos umaabot minsan ng 4 na oras, I think. Ilan day off mo? Isa lang? Friday Isang lang? araw lang ang day off, yung Friday. Piruin mo yun, ano? Isang araw lang ang day off mo, Friday. Unlike dito, Dito, 2 araw yung day off. Alam ko day off mo, Monday and Sunday, di ba? Dito. Sunday and Monday. Sarap magkasunod, parang government. Actually, dati, Saturday, Sunday. Oo. Naging Monday lang kasi yung Monday medyo hindi masyado busy yung office. So, kasi pwede importante ka kasi sa office. Kung hindi nyo nalalaman, siyang pinaka sa office. Kumbaga, maraming ginagawa si Kuya Bong sa office. Siyang nag-ano sa till, sa mga kaha. Siyang nagbabalance ng mga pera. Marami, ano pa bang mga ginagawa mo rin? Siyempre, yung interaction natin sa customer, yung check encashments, yung mga bills payment. Saka may post, di ba? Postman din ako Postman at the din same siya. time kasi may post office yung May post store office namin. sila, napakarami mong ginagawa. May post office yung store namin, so ako yung mga nagre-receive ng mga mails and parcels. At the same time, ako din yung nagre-release ng mga yun. Grabe. So, dumako tayo. So, ayun nga, yung mga naging karanasan mo na yun. So, ano yung mga naging motivation mo naman para magpatuloy? Yan. Kung motivation, sabi ko, nabanggit ko din kanina na pag may pamilya ka, so kailangan mo talaga ng medyo, especially now na nasa college na yung mga anak ko, so yun na lang yung magiging motivation mo talaga na kailangan mong mag-earn ng medyo mas malaki para makapag-provide sa pangangailangan nila sa pag-aaral. Anong pinakamalaki mong na-achieve bilang isang OFW? Yun, parang ganun na rin nga na kahit papano nakakapag-provide tayo ng maganda sa pamilya. Siyempre nakapagpatayo na rin tayo ng maliit na tirahan, ng gano'n. May mga napundar na rin tayong mga Hot Wheels. collection ko yun. Collection, nag-collect ng Hot Wheels. Bukod pa yung mga collection na cup. Yes. Siyempre. Ang daming cup. Ang dami mong cup. Nakita ko pag nagbi-video call tayo sa sa Messenger,
yung background ni Kuya, ang dami niyang rap. Tapos mahilig din kasi itong yung live na kumakanta, no? Nagla-live kasi ito eh. Mahilig siya sa karaoke, no? Yun ang pinaka nag-connect din sa amin. Mahilig ako sa karaoke, mahilig siya sa karaoke. Ang pagkakaiba lang mahilig siyang mag-live, makikipag-interaction sa mga sa online na nagla-live sila kumakanta. Kaya marami siyang may mga group siya. Yun, doon sila nagkakantahan. Yun ang libangan mo, di ba? Yes. So, dumako naman tayo sa advice, no? Kasi, tagal mo ng OFW, kung aanuhin ba, kung susumahin ba, ilang years ba? Isama mo na to. Kung susumahin, in total, nasa 10 years na. 10 years na? Tagal na. Sama na tong Kasama na yung Saudi and Saudi. Canada. Anong mga 10 years na advice mo abroad. sa mga gustong magtrabaho sa Canada? Sa mga gustong magtrabaho sa Canada or anywhere na syempre, ang pinaka-unang-unang tatandaan mo is malalayo ka sa pamilya mo. So, yun yung pinakauna. Pangalawa, nabanggit ko na rin kanina na pag nasa abroad ka na kasi compared sa kinikita mo sa Pilipinas, minsan medyo mas malaki talaga. So, kailangan mo ring sabihan sarili mo na hindi ko mo malaki na yung kinikita mo, malaki na rin yung gastos mo. Oo, inay-inay. So, yun yung tsaka kung gusto mo talaga yung trabaho, tuloy lang. Huwag, Ano bang dapat nilang ihanda bago sila umalis ng Pilipinas? unang-una nga, yung malalayo ka sa pamilya mo. Tapos, kagaya nung ginawa ko, o I think ginawa mo din, bago ka pumunta, inalam mo na. Inalam mo na kung saan ka pupunta, anong meron doon, ang mga tao doon. Kagandahan din sa kumpanya natin, kasama sa training yon na ini-introduce tayo kung pinapaalam sa atin yung mga pwede natin ma-encounter sa lugar na pupuntahan natin. Para hindi tayo magugulat o hindi tayo kumbaga hindi tayo matatakot o overwhelmed, no? Kasi ibang ibang larangan na naman yun, ibang pagsubok, no? parang ganun. Ano naman ang gusto mong sabihin sa mga OFW na nawawalan ng pag-asa, gano'n. Pinanghihinaan ng loob, gano'n. Masasabi ko lang naman kung pinanghihinaan ng loob kasi alam mo, hindi man may tatanong kahit papano, yung kapit mo pa rin sa Diyos ang medyo isa sa mahalaga eh. Kasi di ba nga alam mo lang, basta alam mo lang na lahat ng mangyayari siya ang may gawa noon, siya ang may gusto. So kung ano man yung kasi kagaya ko nga in my age, hindi ko akalain na makakapag-Canada pa ako o makakapag-abroad pa ako. Pero dumating 'yon. Hindi pa naman ganun ka. Pero yun na nga, inadya niya na makarating ako uli, makaalis uli ako. Siguro dahil sinabi niya, Bong, susunod na taon may mga kolehiyo ka na o umalis ka dahil hindi kaya nung kita mo dyan. Dito ka para parang ganun. Ilan anak mo? Dalawa Malalaki na sila. Nag-aaral pa ba yung iba? Parehong kolehiyo. Yung isa? Although yung isa may apo na ako. Yun yung nursing. Yes, Yung nursing. isang panganay mo? Marketing. Graduating na siya next year. Baka mamaya makarating tayo doon. Shout out sa dalawang anak ko, Hans and Jana. Ganon din sa apo ko. Yun. Siyempre sa mga kapatid, apo at Kapitbahay. pamangkin. Saan mo makarating? Sa batchmate namin. Sa mga tropa. Last question na, kuya. Ito nang huli kong tanong. Kung makakausap mo ang younger self mo, bago ka umalis ng Pilipinas, anong sasabihin mo? Babalikan mo yun? Well, pwede kong sabihin na siguro dapat nag-start young ako. Although maaga ako nagtrabaho, ang ibig kong sabihin, doon pa lang nag-build na ako
siyempre nagtatrabaho ka, hindi naman tayo laki sa yaman. So nung kumikita ka na, parang may mga bagay kang hindi nabibili, Dati. mga noon. Oo. So parang excited kang mabili. Oo. So, ma-advise ko nga lang, kung kaya nyong from there pa lang mag-build na ng future nyo, gawin nyo na, hanggat maaga. Para pagdating ng panahon, hindi rin kayo kagaya ng iba na medyo may edad na, kailangan pa rin magtrabaho. Hanggang kailangan mag-work. No? Hanggat kaya pa Hanggat natin. kaya pa. Hanggat kaya pa. Hanggat kaya pa. At syempre, kahit naman nasa Pilipinas ako o nasa abroad, wala naman din tayong ginawa kundi maghanap din ng pagkakakitaan. Mapa sarili o sa kumpanya. Kailangan mo talaga kasi syempre may mga pangangailangan tayo na kailangan So yun. Yan, no? So, ito na ang ating huling segment, kumbaga sa Boy Abunda, no, meron din tayong ganun, meron tayong fast talk, no? May fast talk din tayo, Okay. syempre bago tayo matapos, no. So, ipa-fast talk lang kita, Kuis, Meron no. bang sex or chocolate dyan? Wala naman. Medyo malapit lang. So, umpisahan ko na, no. 1 Okay. minute lang to. Okay. Orasan ko, fast talk to. O, sige. Kape o tea? Kape. Jollibee o McDo? Jollibee. Adobo o sinigang? Sinigang. Saudi o Canada? Canada. Summer o winter? Winter. Init ng Saudi o lamig ng Arctic? Pwedeng gitna. Pero lamig. Okay Lamig na. ng Arctic, oo. At ang last is snowmobile o kotse? Hindi ko pa na-try mag-snowmobile. Pero, syempre, doon ako sa kotse. Yun ang kaya ko i-drive. Iyon. Maraming salamat, Kuis, no. Kapag Thank you. pa-unlock mo sa ating special edition na one-on-one talk, no. Na-miss kita. Ngayon, vlogger na rin. Oo, sana sa mga nakikinig sa atin, nakakuha tayo ng mga ideas o kung paano ang mabuhay na bilang OFW na kagaya ni Kuis Bong. Maraming salamat sa inyo at subaybayan nyo pa ang mga magiging vlog namin dito. Marami pa kasi gumagala-gala kami dito, no. Nag-edit lang kami, no. Pero malapit na namin i-upload yun para makita nyo, no. Maraming salamat at Shoutout din pala sa mga kasabay namin sa training, mga kapatid namin sa training. Shoutout din doon sa, siyempre, mga kapwa namin Pilipino na nagtatrabaho din sa kumpanya namin. At dito sa Canada. Yes, maraming salamat sa lahat ng OFW. Mabuhay tayong lahat. God bless. Let's go. Peace out. Mula Pilipinas hanggang high-tech, ito ang kwento namin. Yeah, oh, oh, oh.